Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, may nabasa ako dito sa Reddit na to. Ito naman yung sabi niya dito. Ito yung dating niyang kaibigan o dating niyang best friend ko na. Di ko alam na na bago siya maging sikat, bago siya maging vlogger or celebrity sa ano. Ito yung nakita ko lang to dahil about kay Ivana. So, yun. Sabi niya, diba before siya naging sikat na vlogger, the owner of the real video na bash siya. So I think deleted na yung original post. Kaya hindi ako naniniwala ng mga hears siya because of this. When the original video was posted, isa ako sa mga unang napanood and I seen the bashing from the fans. So, kung nakikita niyo yung link na yun, ilalagay ko na lang sa, ilalagay ko na lang sa pin comment doon sa baba. At panoorin mo na lang yon, tapos take your time na basahin o makinig kayo doon. Galing ito sa sa itong video na to, matagal na to nung October 2020. According to sa comment section do sa video na yun. Kaya siya na-delete dahil na-delete yun dahil dahil nga maraming nare-report, minsan kasi hindi nare-report, meron kasi na nababan. Parang nire-remove yung galing sa moderator or galing sa YouTube. Dahil sa, na parang tinatatakpan siya. Ngayon, kaya nagtataka kayo, as of recording, 1 day ago ito, ito yung na-re-upload sa itong social media, which is sa YouTube. So, okay. Kung may time kayo, panoorin nyo muna, tapos balik kayo dito. Okay? So since na napanood nyo na to, mayroon tayong konting summary as a request. Ito, sabi niya dito, binlock ni AI ang mga former friends niya nung nagsimula na siyang nagparitoke. Okay? And the timeline ng una siyang nagka-condo and the car yung time, biglang yaman siya. Okay. Followed niya nagpagawa na magnabagang sa dibdib niya for the winners. So, yan na siguro yung simulang pagiging parang ES niya, S niya. So, parang sabi ng former friend niya na di nila mag-guess ba't lahat sila binlock. Is it because isa sila sa mga sikreto niya na di dapat mabulgar? Okay. Siyempre, kilala siya ng mga yon bago siya sumikat. I think hindi nagustuhan ni IA na pinagsasabihan siya ng friends niya na wag gawin yun. Siyempre, pagiging kirida aside dun sa retoke, kasi obvious naman saan siya kumuha ng pera. Parang siksikan nga sila ng dating apartment sa Santa Mesa. So, hindi ko alam saan yung Santa Mesa na yun. Santa Mesa, Manila yun eh. Pero hindi ko alam yung exact location yun. Pero wag nyo yun. Aside doon sa Retoke, sa Santa Mesa. Pero yung nanay niya, enabler talaga, inayaan niya, anak niya, maging PK at young age, at ngayon, proud kirita pa. Oh my God. Parang nagiging proud kapit siya. Nakakalungkot pero ayun. According to sa video niya, napanood ko yung kanina to as a recording. Nalungkot ako at nag-open letter siya. Ang kasamang palad, either na-block o ni-review yung ni-report yung video na yon. Since naglabas na ito itong video na nire-upload ngayon pa lang, as of recording 1 day ago. So ayun, nalabas na naman at merong sa dami ang dami niyang sinasabi na bakit ganito
kaibigan pa naman kita, tapos ganitong mangyayari. Nilak mo ako sa sa FB message, sa IG, and social media. Tapos pag nag-open letter ako, remove. Parang tinatakpan niyo lang ako. Parang tinatakpan niyo lang ako, ganyan-ganyan. Diba? Yan yung parang sa loobin niya. Ang yun kung ako yung isa sa mga kaibigan niya, tapos binlock niya, ang sakit nun, men. Parang parang tinalikuran ka na kaibigan lang ito, tapos ganito mangyayari, no? At masakit talaga yung tinalikuran ka ng kaibigan mo. Yung maging katiwala mo, tapos maging best friend, kasi ang ending ganito. Nung biglang yaman, tapos may pera na, tapos ganito ganyan. Hanggang sa parang parang hanggang sa na bilak ka na ng ganun-ganun lang. Na hindi mo na alam ano nangyari. Nakakalungkot yun, di ba? Sabi, ngayon, pero minsan kasi ako napanood ko to, medyo one-sided lang. Gusto ko kailangan ko malaman yung side ni Miss Ivana dito. Kasi tawag siya dati Maria, diba? Yung real name niya ata. At simpleng buhay siya. At ang mahilig siya sa mga racket-racket, which is good yun. At kasi parang siya parang breadwinner siya sa ganyan. At yun nga lang, medyo yung part na yung sa kasikatan nagiging siya, medyo tinatalikuran niya. Yan yung malaking question mark sa akin. Bakit niya ginawa niya? Diba? Matapos lahat na karoon siya ng hindi ko alam yung ES na to. Ayaw kong ilagay dito sa YouTube, baka madali ako. Bala na. Yun medyo obvious na siya, parang yun yata parang kapal siya sa pera. Yun, naiintindihan ko naman yung mga ganyan, pero sana naman huwag yung talikuran, sayang. Or hindi ko alam kung ito ba yung part of the kontrata yan. So, minsan kasi ganun na mayroon kasi part of kontrata, parang may part na may mga celebrity hindi pwedeng patulan yung mga bashers. Yung number one rule yun sa mga pagiging artista, huwag yung patulan yung mga bashers. Nasa kontrato yun yung mga ganun kasi talaga. At sabi niya dito sa comment section, naalala ko rin to, was an early viewers before I blew up, grabe yung backlash sa original uploader. After seeing that video, parang ang hirap paniwalaan yung Harris narrative. May mga bagay talaga hindi mabura kahit i-delete yung post. Yeah, same here. Kaya umpisa pa lang, hindi ko talaga kaya paniwalaan yung Harris keme niya. Baka benefactor na lang itong mga politiko. Pwede pa. Benefactor and money launderer. So, yun. Okay, so deleted na yung nito. Basahin natin. Tsaka meron pa ito. Tsaka meron pa siya ever nagpakita picture nila, yung tatay niya. Yun lagi ko inaabangan sa mga house tour niya noon. Kahit yung mga Bahrain yung isang picture wala. For the clout lang talaga yun. Tapos yung mga Gcash warrior sa FB, mga ututo talaga, hindi nila mag-come up ng reason ba't biglang yaman siya. Para hindi malaman yung escort siya, diba? Mahirap ang paniwalaan, diba? Ito sa personal ko kilala si yung uploader yung uploader ng video. Grabe nga pang babash sa kanya. Nagkasya gusto lang sumikat, di naman naghangad na sumikat yan. Sadyang masama ang loob niya kay Ivana kasi bigla-biglang hindi siya kilala. Oo nga. Parang yung sinasabi parang tinalikuran siya. Yung talaga oo nga yung ako din sa video, sabi niya na parang fake silang lahat.
kung sinabi niya sa akin yung ano, yung sa video, ano ba, sumikat siya sa isang tao, ano ba, kaibigan ko, no? Sumikat siya, ano, celebrity. Tapos yung statement niya, fake itong mga dati kong kaibigan. Kung ako kalagayan niya, nasasaktan ako nun, ha? Alam mo yung parang nalugmok ako, bakit kasi ganyan yung ganito? Sana hindi ko na ano yung parang, dapat hindi ko na kailangan, dapat hindi ko na siya nakilala noon pa, tapos ganyan pala ang gagawin niya sa akin. Ang sakit nun, may, ano yun, ang sakit sa damdamin yun. Diba? Yun nga yung parang, yung mga tapos ganitong gagawin niyo sa akin. Ang sakit nun. Dapat pala hindi kita na kilala nung panahon na yun. Tapos ganito ang gagawin mo sa akin. Diba? At saka ito, papaano ko ito? Ito according to timestamp, di ko na babasahin to. Medyo kapos tayo sa oras. Lalagay ko lang dito sa ilalagay ko sa right side, sa screen. Basahin mo na kung ever post mo na lang. At yun, iyanan ko lang ng good 5 seconds yan. At basahin mo na lang. Medyo, ito yung kasi yung timeline niya. So, yun, At sabi niya dito, curious ako doon sa liberated praise. Probably with Mom sometimes. At doon sa details ng 8 minutes 40 seconds. Oh, man. Ayun, may kwento, sabi niya, may kwento yan sa iba na dati meron nga daw siya rebel stage. Laging nasa club or bar nagwawalwal, uwi ng bahay, lasing na lasing, tapos heavy smoker pa. Kaya lagi sila nag-aaway ng mama niya. Baka yan yun. Accurate yung chicken na yan. Okay. At saka in fairness ito, nanalo siya sa PNP Star Wars for television, no? Sa, si ba, no? Kaya, yun eh. Yeah, sabi, okay, so, kay kapila na yun sa Dargan, nabso lang akala ng 8 seconds. So, sabi niya dito sa Hello, nakakaloka ng pagiging social climber niya. Pero ang galing din kasi, nakita ng friend niya na step by the step, sumakses si ate girl. From Raketera days, sports kaya sila, to having her condo, with Vences, 20 into showbiz, talagang kinayod niya, Ivana, lahat ng tulong for benefactor niya. Ngayon, parang Kardashian of Manila na nga siya, pero hindi ba siya nagigilty sa mga kasinungalingan niya ilalabas niya sa vlogs niya? Kaya here's daw siya at maraming pinamana sa kanya ng dad niya. Okay ka lang? Diba? I don't know, talaga ako paniniwala sa mga sinasabi-sabi ni Ivana talaga sa mga aura. Parang aura sinabi ng manipulative ba sa ganun. Ang medyo lang hanga ko sa kanya is how to close she in the family. Kasi hindi ko ganun ka-close yung mga magulang ng kapatid ko. Pero dito sa vlogs niya, yung pagiging tight mate ng lahat, talagang kumahal na siya para tulungan ng pamilya. So, props for that. Yun. So, not props sa family kasi kung kinusitin nila, I understand naman na probably needed the money. Kaso, there's a be a point na huminto na dapat si pag-hinto nila. I mean, may kita naman yung vlog niya, di ba? She was a business din. So, I don't know, dito yung pagiging high-end kabit. Bakit? Alam mo na, nagkututusin, di ako naawa sa kay Ivana eh. Naawa ako sa mga dati niyang friend, no? Parang binablock, tapos binablock siya, tapos binabaliwala, tapos pagsabihan ka nila na fake friends. Oh my God, parang nakakalungkot na parang. Di ba, from, alam ko medyo siya, perfect, good example ka pa sa PBB. Wala naman doon, yung issue naman doon. Pero ang ending is parang nagiging high-end kaya mahirap pa nga paniwalaan dito, no? So ayun, sabi ayoko na dito kasi medyo medyo
Ayun na kasi dito at basahin mo na lang, ilalagay ko sa description sa baba. At may mahirap basta basahin mo na lang, medyo ako nakakalungkot at kung ganyan lang siya na-shock ako bigla at yun yung mga story. So kung if ever ganun siya talaga, wala tayong magagawa. Ano ba sa atin, di ba? Ako, tagabasa lang ako ng mga comments hindi ako makapag-react ng maayos. So, yun po. Ginawa ko po yung letter not to gain any attention for the viewers. Kasi po wala na nila akong choice. So, parang yun na lang yung pinaka way ko na ma-contact yung dating, yung friend ko. Or, okay lang kung hindi niya na kino-consider yun. Pero, siguro naman yun lang po. Parang gusto ko lang malaman kung anong reason. Kung wala namang reason, at least nalabas ko po yung nararamdaman ko. Kasi, it's very confusing. Kasi wala naman akong ginawang masama. I tried my best na makontak ka or mag-explain ka, but it's so weird na kailangan mong mam-block. Pero yun, I hope sa mga sa mga viewers, open naman ako sa mga babash, pero lahat ng nakita nyo or nabasa nyo or narinig nyo, it's my opinion lang. Kung ano lang naramdaman ko bilang kaibigan. Wala po akong gustong gawin na parang sirain yung kaibigan ko kasi she's part of my life. But yun lang, parang may mga unfair lang siyang nasabi sa mga statement niya na hindi ko matanggap kasi hindi ko naman ginawa yun personally. I am hoping hindi man kayo lahat makakaintindi sa situation ko. Thank you kasi tinry niyo pa rin pakinggan yung side ko, side ng mga naging kaibigan niya. Actually, marami kami, pero hindi ko naman sila masisisi na ayaw na nilang kasi siguro, yun na yun. Pero for me kasi hindi ko kaya. Hindi kasi ako sanay na ginaganon ako. Yun lang. Yun lang masasabi ko. Thank you, see you next video. Bye.